And for some of you naman, mga kapiksi, financial gains yung nag-aantay sa inyo. Ito yung mga financial gains, mga kapiksi. Ibig sabihin ng financial gains, dagdag kita, no? Na pwedeng nadadagdagan yung kita nyo o kaya naman nag-i-increase, no? Nag-i-increase. So, let's say for example, kung may negosyo kayo, baka dumadami yung benta nyo, dumadami yung customer nyo, ganyan. Kung kayo naman ay nag-invest, pwedeng bumabalik na yung mga puhunan nyo, mga kapiksi, no? And nagko-compound na yung mga interest ng mga in-invest nyo, guys, okay? Kung hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong April to May para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Yung ating New Moon guys ngayong April ay sa April 27. Bali, April 28 na yan sa atin mga kapiksi. Tapos, yung next na full moon naman ay sa New Moon pala ay sa May 27 next month. So, ang reading na to ay para sa period na yan mga kapiksi. By the way guys, pasensya na kayo sa boses natin. Medyo nasa recovery stage pa tayo, kakagaling lang natin sa sakit mga kapiksi. So, yung boses natin medyo mahina tsaka medyo masakit, makatayin na lang muna natin, kaya pagpasensya nyo na guys. So, ito yung ating moon message. Look at the bigger picture mga kapiksi, no? So wag natin, may mga nangyayari, may mga nagaganap sa buhay natin na sometimes hindi natin naiiwasan, and syempre mga problema, ganyan, challenges, pero there's always a brighter side to it, no? Kumbaga yung mga negative na nangyayari, may mga kagandahan din yan na nakakabit, no, dyan sa mga kaganapan na yan, and yun na lang yung titigan natin mga kapiksi. Ano yung pwede nating matutunan, ano yung tinuturo sa atin itong experience na to, diba? Yung mga ganon, ano yung silbi nito, yung mga ganyan guys. So always look at the bigger picture mga kapiksi, para hindi kayo masyadong malungkot, hindi kayo masyadong ma-disappoint, and mas madali kayong makasurvive. So yeah, attune to the moon guys. Take time out for a mini break or adventure. Although for some of you, feeling ko kakatapos nyo lang magbakasyon guys, kasi kakatapos lang na Semana Santa, diba? So maraming nagbakasyon, maraming nag-travel, excuse me. Yeah, so maraming nag-travel. So sana na-enjoy nyo, and kung hindi pa kayo nakapag-travel or bakasyon, maybe this is the time for you to take a mini break mga kapiksi. For some of you, this situation may have come around because you've been distracted. Ibig sabihin, yung iba sa inyo, baka nakaka-experience kayo ng mga problema sa buhay nyo ngayon kasi na-distract kayo, dun na-focus yung attention nyo guys. So, reverse nyo lang guys, revise nyo lang yung situation nyo, magiging ma-okay din kayo. Be confident, no? Without being overconfident to win the day. So, ibig sabihin, maging confident kayo sa sarili nyo, believe in yourself, diba? You are strong, independent individual, mga kapiksi, and you can be, do, and have anything that you want. Magtiwala kayo sa sarili nyong kakayahan, guys, okay? For some of you guys, have you shown that you care? If not, now is the time. Kung meron kayong mga tao na kailangan nyo i-reach out, and especially mga loved ones natin, let them know that you care. Show them that you care, mga kapiksi. Say I love you, diba? Minsan mas connected pa tayo dun sa mga taong hindi natin nakikita at hindi natin nakakasama kaysa dun sa mga taong kasama natin araw-araw. So wag ganun guys, kailangan i-prioritize natin yung nasa space natin, especially family, no? And yeah, yung simpleng pagsasabi ng good morning guys, napakalaking may tutulong nun, okay?
And find a balance between speaking your mind and saying too much. Kailangan marunong kayong pumreno sa mga pananalita nyo, hindi porket prangka kayo, 'di ba? Kailangan kino-consider nyo din yung feelings ng recipient nyo. It's okay na maging prangka kayo, pero sabihin nyo in a nice way, kasi hindi lahat ng tao kagaya nyo. Okay? Hindi lahat ng tao kayang magtanggap ng criticism na kagaya nyo. So, bago kayo magsalita, tanungin nyo muna yung personality nila. Okay, kayo prangka kayo, sila prangka ba sila? 'Di ba? Kaya ba nila? What if hindi nila kayang tanggapin yung sinasabi nyo? So, you also have to be mindful, mga kapiksi. So, hindi porket may kailangan kayo sasabihin nyo, you can say it, but you can also say it in a nice way. Okay? Yeah, so excuse me. Yan yung message para sa inyo, guys. Comment down below if naka-resonate kayo. Tingnan natin yung ganap sa inyo ngayong new moon season, guys. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, revise breakup. So, sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito yung ating moon energy, guys. Aquarius kayo ay represent ng Queen of Swords sa ating spread. So, tingnan muna natin, guys, yung mga spread nyo. Napaka very positive ng inyong cards, mga kapigsi. For some of you, guys, ang nakikita natin dito is unti-unti nakaka-recover yung mga sitwasyon nyo. Kasi for some of you, maaaring naka-experience kayo ng financial troubles or financial constraints nitong mga nakakaraang araw. Ibig sabihin, yung iba sa inyo pwede nagkaroon or nagkakaroon kayo ng problema sa pera or sa pananalapi, mga kapiksi, pero may taong tutulong sa inyo, guys, no? For some of you, there are people na tinutulungan kayo para makasurvive, para malampasan yung mga financial difficulties nyo. And for some of you naman, mga kapiksi, financial gains yung nag-aantay sa inyo. Ito yung mga financial gains, mga kapiksi. Ibig sabihin ng financial gains, dagdag kita, no? Na pwedeng nadadagdagan yung kita nyo o kaya naman nag-i-increase, no? Nag-i-increase. So, let's say for example, kung may negosyo kayo, baka dumadami yung benta nyo, dumadami yung customer nyo, ganyan. Kung kayo naman ay nag-invest, pwedeng bumabalik na yung mga puhunan nyo, mga kapiksi, no? And nagko-compound na yung mga interest ng mga in-invest nyo, guys, okay? Kung kayo naman ay nagtatrabaho, mga kapiksi, pwedeng nadadagdagan yung sahod nyo sa pamamagitan ng overtime o kaya ng mga incentive, ganyan, mga bonus. So, mga ganun, mga kapiksi. Pero nakikita natin na mas maraming pera yung maaaring pumasok sa inyo, guys, ngayong time na to, mga kapiksi. And bukod dyan, ito'y dahil din sa resulta ng inyong good karma, mga kapiksi, no? Sabi ko nga sa inyo, good intentions equals good karma palagi. Bad intentions is bad karma din, guys. So, always mag-focus sa mga paggawa ng mabuti, kawang gawa, guys.
para lalo pang pumasok yung mga blessings sa inyo. For some of you guys, may mga bagong kontrata din, no, na dumating sa inyo. Kung let's say for example, naghahanap kayo ng trabaho, etong sa mga nag-a-apply, no, mga active na nag-a-apply, yung next na mapapasukan nyo guys is parang mas malaki yung sahod, mas malaki yung benefits. Kung hindi man yung sahod, yung benefits, pero mas maganda yung package na maaaring dumating sa inyo mga kapiksi. So you will be in good hands guys sa next na trabaho na papasukan nyo mga kapiksi. Okay? So napakaganda guys, i-mind nyo na yan sa comment section itong mga financial gains na to, dagdag kita, dagdag income, dagdag pera. Yan yung mga yan yung mga positive energies na nakita natin para sa inyo mga kapiksi. So, ito naman guys, ito yung pag-iingat, babala ng pag-iingat, no? Kasi for some of you, maaaring mabiktima kayo ng panloloko, ng pang-scam, betrayal, mga kapiksi. Pwedeng somebody na kilala nyo. Ito guys, parang feeling ko, this is more on, pwedeng sa relationship ito mga kapiksi. Na parang paulit-ulit kayong niloloko ng person nyo. And ito ay nagdadala ng labis na kalungkutan sa inyo. So, kung meron kayong mga partner o specific person sa love and relationship, although hindi naman lahat mga kapiksi, alam nyo naman kung ito yung makaresonate sa inyo or hindi. Pero yung iba dito guys, nakikita natin na paulit-ulit kayong niloloko, paulit-ulit kayong pinagsisinungalingan nitong person na to. And parang paulit-ulit din yung conflict nyo guys sa isa't isa nitong person na to. So, kailangan yung tapusin mga kapiksi, no? I mean, huwag yung hayaan na paulit-ulit kayong lokohin. Diba? Sabi nga, walang manloloko kung walang magpapaloko mga kapiksi. Okay? Kailangan ma-resolve ito para hindi na maulit guys. So, yun yung nakikita natin na negative when it comes to relationship. Parang full of lies, betrayal, cheating. Okay? So, yeah. Alright? Comment down below. Aquarius, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Again, guys, i-mind nyo na tong mga financial gains na to, no? Yan yung mga magagandang energy na nakita natin para sa inyo. For more tarot readings, Aquarius, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.